Sa likod ng matagal nang ipinagmamalaking bilang na 1,2 bilyong mamamayan, lumilitaw ngayon ang mga ebidensyang nagpapakitang isang malawakang panlilimlang ang tunay na populasyon ng China. Ayon sa magkakahiwalay na mga pagsusuri mula sa mga eksperto sa Russia, Japan at maging sa mga demograpikong paghahambing sa India, posibleng ang aktwal na populasyon ng China bago pa man ang pandemya ay nasa pagitan lamang ng 500 milyon hanggang 900 milyon. Malayo ito sa opisyal na numero ng pamahalaan na umaabot sa mahigit 1 bilyon. Isinagawa ng mga Japanese researcher ang isang hindi pangkaraniwang ngunit lohikal na paraan upang tantiyahin ang populasyon ng China gamit ang pagkonsumo ng asin. Ang asin na bahagi ng araw-araw na lutuing Chino ay matagal ang shelf life at madaling masukat ang produksyon at distribusyon nito sa buong bansa. Gamit ang datos mula sa World Health Organization na nagsasabing ang average salt consumption sa China ay 9.3 gramo kada araw kada tao, sinuri ng mga mananaliksik ang kabuuang paggamit ng asin ng bansa. Sa resulta ng kanilang pagsusuri, lumalabas na ang populasyon ng China ay nasa pagitan lamang ng 800 milyon hanggang 900 milyon. Isang resulta na tahasang sumasalungat sa ipinapahayag ng Chinese Communist Party, CCP. Ngunit hindi dito nagtatapos ang mga irregularidad. Isang malawakang black market para sa birth certificates ang umusbong noong panahon ng pagpapatupad ng one-child at two-child policies. Noong una, ginagamit ito upang makapagparehistro ng mga second-born child bilang first-born para maaiwas sa multa at parusa. Ngunit sa kasalukuyan, ginagamit ito ng maraming mamamayan para makakuha ng karagdagang social benefits, magkaroon ng duplicate IDs, at makapandaya sa buwis at pag-aari. Ayon kay Dr. Yi Fuxian, isang kilalang demographer, may 20 benepisyong panlipunan ang nakakabit sa birth registration sa China. Dahilan, upang maging mataas ang demand sa Peking birth certificates. Ang mga duplicate identity na ito ay malinaw na nagpapalaki sa bilang ng populasyon sa record ng gobyerno. Ngunit hindi naman talaga tumutukoy sa aktwal na dami ng tao. Hindi rin maikakaila ang papel ng lokal na pamahalaan sa panlilinlang na ito. Sa sistemang ginagamit ng central government sa China, mas malaki ang pondo at tulong na ibinibigay sa mga probinsya batay sa dami ng populasyon. Dahil dito, naging karaniwan ang pagsisinungaling ng mga paaralan, ospital at iba pang pampublikong institusyon ukol sa kanilang bilang ng mga nasasakupan. Ang mga paaralan ay nagpapalaki ng bilang ng estudyante upang makakuha ng dagdag na pondo para sa pasilidad, guro at iba pang serbisyong edukasyonal. Ang resulta ay hindi lamang peke ang demographic records kundi pati ang batayan ng pagbibi. Isang konkretong halimbawa ng panlilinlang ay makikita sa datos ng BCG vaccination. Sa China, ang BCG vaccine ay sapilitang ibinibigay sa bawat sanggol sa loob ng 24 na oras matapos ipanganak bilang proteksyon laban sa tuberkulosis. Ang bakunang ito ay nakalagay sa 0.5 ml na bote at ang bawat bote ay pwedeng gamitin para sa 5 katao. Ngunit sa praktika, 2 hanggang 3 sanggol lamang ang nababakunahan kada bote dahil sa refrigeration limitations at short shelf life ng produkto. Sa mga rural areas, kadalasan ay 1 hanggang 1.5 sanggol lamang ang nababakunahan mula sa isang bote. Kaya't kung susumahin ang kabuuang bilang ng bakunang ginamit mula taong 2008 hanggang 2021, lumalabas na may 58 milyong sanggol lamang ang tunay na isinilang sa panahong iyon. Mas mababa sa opisyal na birth records ng CCP. Mula naman sa mga mas naunang panahon, partikular mula dekada 80 hanggang 2008, tinatayang mayroong 120 milyong birth entries na maaaring peke o sobra ang bilang. Pagsama-samahin ang dalawang datos na ito, makakakuha tayo ng bilang na halos 178 milyong overstated births. Hindi rin nakapagtataka na mula taong 2022,
Itinigil na ng pamahalaang Tsino ang publikasyon ng BCG vaccination data na tila isang pagtatangka upang mapigil ang pagsisiwalat ng katotohanan. Higit pa rito, maraming eksperto ang nagtatanong kung paano lumobo ang populasyon ng China mula 1 bilyon noong dekada 90 patungong 142 bilyon noong 2020. Wala naman itong malakihang immigration policies katulad ng sa Amerika o Canada, at halos imposibleng makakuha ng citizenship sa China. Kung ang fertility rate ay bumaba, walang dumating na bagong migrante, at ang death rate ay hindi rin umano tumataas, paano lumaki ng ganito ang kanilang populasyon? Sa pag-uugnay-ugnay ng mga datos, ipinapakita ng lahat ng ebidensya na isang matagal nang ginagawang propaganda ng CCP ang pagpapalobo ng populasyon upang mapanatili ang imahe ng China bilang isang makapangyarihang bansa. Sa pamamagitan nito, nagagawa nilang hikayatin ang mga foreign investors at panatilihin ang ilusyon ng isang napakalaking domestic market. Ngunit kung tunay ngang kulang-kulang sa 1 bilyon lamang ang populasyon, kasabay ng mga hinaing ng lumalalang demographic crisis, tiyak na magbabago ang pananaw ng mundo ukol sa tinatawag na rising superpower. Ang mga datos na ito ay hindi basta haka-haka, kundi base sa pagsusuri ng siyensya, lohika at matibay na ebidensya. Ang masaklap, habang naniniwala ang mundo sa pekeng bilang, patuloy ang CCP sa pagpapanggap at pagsuway sa prinsipyo ng transparency at katotohanan. Ang epekto nito ay hindi lamang sa China, kundi sa buong global economy na sa loob ng maraming dekada ay umasa sa isang ilusyon. Sa ilalim ng mahigpit na kontrol ng Chinese Communist Party, matagal nang questionable ang anumang opisyal na datos na inilalabas ng pamahalaan. Ngunit sa kaso ng pandemya ng COVID-19, tila nalantad ang mas masaklap at mas nakagugulantang na katotohanan. Isang posibleng mass casualty event na sinadyang ikubli mula sa mata ng mundo. Ayon sa pamahalaang Tsino, umaabot lamang sa 83,000 ang nasawi sa buong panahon ng pandemya. Gayunpaman, ilang alternatibong pagsusuri mula sa mga independent analysts, funeral workers, satellite images, at mismong testimonya ng mga mamamayan ang nagpapakita ng isang mala-apokaliptikong larawan na lumalampas sa 400 milyong pagkamatay sa loob ng 3 taon. Isa sa mga matibay na ebidensya ay ang biglaang pagbabago sa operasyon ng mga crematoriums. Dati, ang mga pasilidad na ito ay nag-ooperate ng 8 oras kada araw, 5 hanggang 6 na araw kada linggo. Ngunit mula nang bumagsak ang zero-COVID policy ng CCP noong Disyembre 2022, halos lahat ng crematoriums sa mga pangunahing lungsod tulad ng Shanghai ay ginawang 24/7 ang operasyon. Mismong mga empleyado ng funeral homes ang nagkumpirma na tumaas ng mahigit 10 beses ang workload at ang dating 4 na araw na waiting time para sa cremation ay naging 16 na araw. Sa sobrang dami ng katawan, kinailangang gamitin ang mga seafood storage freezers para pansamantalang paglagakan ng mga bangkay. Isang desisyon na lalong nagpapatunay sa tunay na saklaw ng trahedya. Habang ipinipilit ng pamahalaan, nakakaunti lamang ang mga namamatay. Mga mamamayan sa social media ang naglalantad ng kabaligtaran. Marami sa kanila ang nagbahagi ng mga video at larawan mula sa mga ospital at funeral homes sa Beijing, Guangzhou at Wuhan na nagpapakita ng mga pila ng mga ambulansya, mga bag na may laman na katawan na nakahilera sa sahig, at mga tao sa labas ng crematoriums na may hawak na mga urn habang naghihintay ng kanilang turno. Ang ilang video ay nagpapakita pa ng multiple cremations sa isang furnace, bagay na hindi ginagawa sa normal na panahon. Isa itong desperadong hakbang upang mapabilis ang proseso sa gitna ng patuloy na dagsa ng mga katawan. Maliban sa pisikal na ebidensya, mayroon ding statistical anomalies na nagpapakitang may mas malaking trahedya kaysa sa inaamin ng CCP. Ayon sa mga ulat, sa loob lamang ng unang 2 buwan ng taong 2020, may 21 milyong users ang biglaang nawala sa 3 pinakamalalaking mobile carriers ng China.
Hindi ito maipaliwanag ng simpleng account deactivation o pag-cancel ng secondary lines. Maging ang mga opisyal ng telecommunications industry ay hindi makapagbigay ng malinaw na paliwanag. Bukod pa rito, nadagdagan pa ng karagdagang 5 milyong pagkawala sa sumunod na quarter. Isa itong indikasyon na maaaring ang mga account holders ay pumanaw, isang bagay na hindi kinikilala sa mga opisyal na datos. Naglabas din ng masinsinang pag-aaral ang Epoch Times gamit ang datos mula sa Ministry of Civil Affairs ng China. Dito ipinakita na tumaas ng 8% ang bilang ng funeral workers noong taong 2020 at muling tumaas ng 10% noong 2021. Ayon sa kalkulasyon, gamit ang available cremation furnace capacity, bawat furnace ay kayang mag-cremate ng 20 katawan kada araw kung tatakbo ito ng 15 oras. Sa mahigit 6,600 na cremation furnaces sa buong bansa, lumalabas na may 48 milyong cremations ang naganap noong 2020 lamang. Ngunit ayon sa datos ng gobyerno, tanging 55% lamang ng mga namamatay ang dumadaan sa cremation. Kung isasaalang-alang ang kabuuan, maaaring ang death toll para lamang sa taong iyon ay nasa pagitan ng 86 hanggang 72 milyon. Noong sumunod na taon, 2021, lalo pang tumaas ang kapasidad at bilang ng mga crematoriums, hudyat ng mas malawak na saklaw ng pagkamatay na hindi kailanman isinapubliko. Kasabay ng mga numerong ito, mayroong mga ulat mula sa Beijing Funeral Association na nagsasabing bumalik ang cremation processing time mula 4 na araw tungo sa higit 2 linggo. May leaked video pa na nagpapakita ng mga katawan na nakaimbak na lamang sa labas ng funeral homes habang naghihintay sa pila. Sa parehong panahon, ipinakita ng satellite imagery ang matinding aktibidad sa mga cremation sites sa iba't ibang lungsod sa China. Sa ilang lugar, itinayo pa ang karagdagang pasilidad upang makasabay sa pangangailangan na patunay na hindi ordinaryo ang dami ng mga namatay. Isang independenteng pagsusuri mula sa isang World Health Organization researcher ang nagtanpya na mula Enero 2020 hanggang Disyembre 2022, umabot sa 252 milyong katao ang namatay sa China dahil sa COVID-19. Nang alisin ng CCP ang lockdown noong patapusan ng 2022, nagkaroon ng biglaang pagtaas muli sa death rate na maaaring umabot sa 120 milyon sa loob lamang ng ilang linggo. Dagdag pa rito ang tinatayang 50 milyong nasawi sa unang bugso ng pandemya noong 2020. Ang kabuuang bilang, 400 milyong katao. Ang mga numerong ito ay hindi basta hapa-haka. Sa isang leak noong 2022, isang hacker mula sa Shanghai Police Department ang nakauha ng database ng halos 700 milyong tao. Ipinapalagay na ito ang kabuuang populasyon bago ang pandemya. Kung isasaalang-alang ang 400 milyong namatay, maaari nating sabihin na ang populasyon ng China ay bumagsak sa pagitan ng 350 hanggang 400 milyon, isang numero na malayo sa opisyal na 1.4 bilyon. Lumalabas ngayon na ang pandemya ng COVID-19 ay hindi lamang isang krisis pangkalusugan sa China, kundi isa ring krisis ng katotohanan. Habang ang CCP ay patuloy na nagtutulak ng naratibo ng tagumpay, kasaganahan at katatagan, ang ebidensya mula sa mismong mga mamamayan, mga eksperto at mga dokumento ay nagsusumigaw ng kabaligtaran. Sa harap ng ganitong malawakang trahedya, hindi na sapat ang katahimikan. Kinakailangan ng mundo ang katotohanan, isang bagay na pilit tinatago ng isang pamahalaang mas pinipiling isakripisyo ang milyon-milyong buhay kaysa ang imahe ng kanilang rehimen. Sa pag-uusisa sa posibleng malawakang pandaraya sa datos ng populasyon ng China, lumilitaw ang isang masalimuot na dahilan kung bakit pinipilit ng Chinese Communist Party na itago ang totoong bilang ng kanilang mamamayan. Hindi lamang ito simpleng propaganda, ito ay isang estratehikong hakbang na may matitinding implikasyon sa ekonomiya, politika at panlipunang kaayusan ng buong bansa.
Sa loob ng 40 taon, ibinenta ng CCP ang imahe ng isang makapangyarihang bansa na may halos 1.5 bilyong katao, isang bansang may pinakamalaking merkado sa mundo. Ngunit kung totoo ngang kalahati o mas mababa pa ang totoong populasyon, maaari itong maging sanhi ng pagbagsak ng lahat ng kanilang kinatatayuan. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit hindi isinasa publiko ng CCP ang tunay na bilang ay ang epekto nito sa pandaigdigang pananaw sa ekonomiya ng China. Ang laki ng populasyon ay isa sa mga pangunahing sandigan ng tiwala ng mga dayuhang mamumuhunan. Ito ang nagpapalakas sa imaheng may malawak na consumer market ang China, sapat upang makasabay o kahit labanan ang epekto ng trade wars o global economic sanctions. Ngunit kung sa katotohanan ay 300 o 400 milyong tao lamang tang aktwal na naninirahan sa bansa at hindi lahat ay may kapasidad na mamili o mag-ambag sa ekonomiya, ang inaakalang dambuhalang domestic market ay bigla na lang magmumukhang ordinaryo. Ang posibilidad na ito ang siyang kinatatakutan ng CCP, sapagkat kung lumaganap ang balita, tiyak na maglalabasan ng pondo ang mga foreign investor, magbabago ang mga trade agreements, at mababawasan ang kumpiyansa ng mundo sa kakayahan ng China bilang pandaigdigang economic powerhouse. Bukod sa aspeto ng ekonomiya, isa ring sensitibong usapin ang epekto ng tunay na populasyon sa political image ng partido. Simula pa noong panahon ni Deng Xiaoping, ginamit ng CCP ang mabilis na pag-angat ng ekonomiya at ang Chinese Dream bilang patunay ng kanilang epektibong pamumuno. Isinulong ni Pangulong Xi Jinping ang naratibong ito, isang China na nakatakdang malampasan ang Estados Unidos sa pagiging pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Ngunit kung lilitaw na isang malaking pagkakamali ang mga polisiya gaya ng one-child policy na naging sanhi ng malubhang demographic crisis, tiyak na yayanig ito sa imahe ng partido. Ang pag-amin sa mga naturang pagkukulang ay hindi lamang pagpapakita ng kahinaan, kundi direktang pagsira sa kanilang sariling kwento ng tagumpay. Kaya't habang pilit nilang ikinukubli ang datos, ang layunin ay malinaw: protektahan ang ilusyon ng pagiging perpektong leader na walang pagkakamali. Sa panlipunang larangan naman, ang pagtanggap ng katotohanan tungkol sa tunay na bilang ng populasyon ay magdudulot ng matinding epekto sa mentalidad at pananaw ng mamamayang Tsino. Marami na ang dumaranas ng tinatawag na lying flat movement, kung saan pinipili ng kabataan ang hindi na magpakasal, magkaanak, o magtaguyod ng tradisyonal na pamilya dahil sa mataas na halaga ng pamumuhay at mahirap na work-life balance. Bukod dito, ang sistemang 4-1, kung saan isang anak lamang ang inaasahang bumuhay sa 2 magulang at 4 na lolo't lola, ay mas lalong nagpapabigat sa responsibilidad ng mga kabataan. Kung matatanggap ng mga mamamayan na malala na nga pala talaga ang population decline, posibleng lalong mawalan ng ag-asa ang marami. Magreresulta ito sa pagbagsak ng consumer spending, pagbaba ng bilang ng kasal at panganganak, at higit pa, maaari ring mag-udyok ng protesta o social unrest. Sa kasalukuyan ay laganap na ang mga di-formal na kilos protesta sa ilang bahagi ng China, bunsod ng unemployment crisis. Kapag nalaman pa ng publiko na hindi lang ekonomiya ang bumabagsak, kundi maging ang pundasyong demografiko ng bansa, tiyak na lalala pa ang tensyon. Kaya't imbes na tanggapin ang katotohanan, pinipiling manahimik ng CCP at ipagpatuloy ang kanilang kontrolado at maingat na naratibo. Subalit hindi pa riyan nagtatapos ang dahilan. Ayon sa ilang eksperto, may simbolikong halaga ang salitang population para sa China. Hindi ito basta dami ng tao, kundi dami ng impluwensya. Ang mas maraming tao ay nangangahulugang mas malawak na labor force, mas malaking market, at mas malakas na presensya sa pandaigdigang entablado. Kung mawawala ang numerikal na kalamangan na ito, maaaring mawalan ng saysay ang mga estratehiya ng China sa mga proyektong tulad ng Belt and Road Initiative, military influence sa South China Sea, at political positioning sa United Nations.
Ang pagiging most populous country ay hindi lamang parangal kundi isang geopolitical tool, isang psychological weapon na ginamit ng China para mapanatili ang takot at respeto ng mundo. Kaya't sa harap ng mga isyung ito, wala sa radar ng CCP ang pag-amin. Alam nila na ang paglalantad ng katotohanan ay magbubukas ng kahilingan para sa mga sagot at sa kasalukuyan, wala silang maipipresentang konkretong solusyon. Kahit paalisin ang mga birth limits at magbigay ng financial incentives, hindi pa rin tumataas ang birth rate. Ayaw pa ring magkaanak ng mga kabataan. Mas pipiliin pa nilang mag-ipon, magtrabaho o manahimik na lang sa probinsya kaysa magpalaki ng pamilya. Ang mga babae naman, lalo na ang edukado at nakatira sa urban areas, ay mas pinipiling manatiling single. Hindi na kasi sapat ang traditional incentives gaya ng bahay, trabaho o allowances para mapaniwala silang bumuo ng pamilya sa isang sistemang hindi nila na nararamdaman. Ang ganitong sitwasyon ay isang ticking time bomb. Hindi lamang ito simpleng usapin ng dami ng tao. Ito ay isang banta sa mismong katatagan ng Estado. At habang patuloy na nililinlang ng CCP ang sarili nitong mamamayan at ang buong mundo, unti-unti namang nabubunyag ang katotohanan. Kapag tuluyang nabasag ang ilusyon, maaaring hindi lamang ang ekonomiya ng China ang gumuho, kundi maging ang imahe ng isang partidong matagal nang umaasa sa kasinungalingan bilang pundasyon ng kanilang kapangyarihan.